Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po. Kamusta ang reunion? Nako, palapit ng palapit. Na puro reunion, party dito, party dyan. Diba? Sana po yung ngayong gabing ito ay nabusog kayo ng mga parties, mabubusog kayo sa mga parties na pupuntahan ninyo. Ha? Ako po yung Mare ng Bayan, Mariao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba, Attorney PG Galang. Hi, good evening sa mga nanonood sa atin ngayon. Kung naghapunan na po kayo, sana hinay-hinay lang. Oo. Huwag ka agad tulog. Hindi ka matutunawan. Sabi nga nila yun sa mga kung gusto mong pumayat. Huwag kang kakain. Hindi, huwag naman. So hirap naman nun. Ay, ganon. Paano naman? Hindi, huwag ka raw kakain ng after 6. After 6. Papadi yan, Attorney PG. Alam mo na naman na. Ngayon, dapat kumain na kayo, ha? At saka hindi, pag ganitong nalalapit ang mga kapaskuhan. Nako, walang diet siya. Alam mo ako, YOLO ako. You only live once ako, really? Pag Pasko, hindi ko na iniisip ang diet. So, ilan ang mga nakikita mong pupuntahang mong mga reunion, party dito, party diyan? Ay, di ko alam, ang dami. Oo nga, ang dami. Minsan nga, yung lagare, ang tawag yung... Alam mo ba, meron akong meron ako sa ganyan. Para ka namimiesta. Parang tikim lang dito, tapos hi, hello, bye-bye, sa kabila na. Para walang masabing inisnab mo invitasyon. Diba? Ako naman, pag December, ako yung nagtatago. For some reason, ayaw ko nang lumalabas. Number 1, natatakot ako sa traffic. Tapos natatakot ako sa dami ng mga intake ng pagkain kinakain ko. Ako naman, parang love na love ko ang December. Really? Oo. Okay na ako sa bahay, masarap magluto si Babe. Yaks naman talaga. Pero sa lahat ng mga nakakakayala kasi alam nila kaligayahan ko ang pagkain. Ayan. At least yun lang, kaligayahan mo. Yung mababawang kaligayahan ko. Yung iba, makapal. Ay, naku. Ang kaligayahan, mga eroplano, di ba? Ilang bahay sa Forbes? Ay, naku, 5. Hindi, more than. More than oo. Tsaka may Bali, may ganyan. Kayo na, di ba? O, sige. Actually, ngayon parang, yung iba, huwag nyo kaingitan yung mga ganun. Hindi kinaingitan yan. Di makakatulog yan at ang legasiya niyan. Mas maantot. Okay, dahan-dahan tayo. Easy. Okay, sige. Eto na ang ating mga numbers na pwede ninyong tawagan, Attorney. Okay. Sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At para sa mga smart users, it's 0961-770-8807. There ka ba napansin? Memorize mo na. Yes. Ang galing ng memorya. I'm so proud of myself. So, eto na. Ready ka na ba? Of course. Okay, eto na po ha. Uy, alam nyo po, ito honest to goodness, nakakatuwa po ang ating mga abogado like Attorney Danny Concepcion, Attorney PG Galang. Kahit minsan impromptu ang questions, kahit sinong tumawag, ang gagaling nilang sumagot. Naman. Yeah. Thank you. Palakpakan natin ang ating mga abogado de Campanilla. Okay, eto na ha. Si Rico ay 29 years old, attorney ng Pasay City. Ang tanong niya, nag-invest ako sa isang crypto scheme. Ako naman. Na nag-o-offer ng mataas na returns. Biglang nawala yung organizer at lahat ng pera. Pwede ba itong i-report sa estafa? Ayun. Teka muna, wait a minute ang tanong ko. Allowed ba ang crypto? Sa Pilipinas, oo. Really? Meron sa BSP. Pwede na. Pero yun nga, napakahirap ng registration sa Bangko Sentral kung paano ka So, paano mo malalaman kung itong crypto na ito, na scheme na ito, ay legal? Yun ang magandang tanong. Kailangan mag-check kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung ang crypto ba na to ay nagpa-register sa Central Bank. So, in short, pag hindi siya nagpa-register at kumuha siya ng mga kliyente or subscribers or how do you call that? Delikado ka. Illegal. Hindi naman sa illegal, pero delikado ka. Dahil kasi sa other crypto schemes are in other countries, right? Kasi online yan eh. OMG. Diba? So ngayon, hindi naibalik yung pera. So now what? Pwede siyang estafa.
Kasi ang estafa is using deceitful or fraudulent means to the damage of another, usually pag financial. So ito, kung talaga naman palang wala silang cryptocurrency at talagang humingi lang ng pera sa'yo at pag chinek mo yung app ay bogus, estafa talaga yan. And tanong, nasa ibang bansa. Paano na? Ayun ang medyo, kaya mag-iingat po tayo sa crypto, di ba? Kaya nga, kung sa ibang bansa, medyo mahirapan tayo. Paano natin mahuhuli yun? Meron naman atang I'm not so Interpol? sure. Oo, pwede. I'm not so sure about the crypto on how it is. Pero kasi meron tayong Internet Transaction Act of 20. Can you check? ITA, Internet Transaction Act of 2023. Ayan, bago yan. So, if this is an Internet Transaction Act, and then you can identify kung sino yun ang himok sa'yo, kung may tao dyan, at nandito pa sa Pilipinas, kahit sino man yan, di ba, if it was a platform here, then you can use this act, Internet Transaction Act. So, kasi pwede ang siyang crypto is an pumunta. Internet Transaction, ha? Pwede siyang pumunta kanino? This is administered by the DTI, the Internet Transaction Act. Okay, Also and then, dahil estafa, police, Police, NBI. estafa, NBI, pwede na. Pero kasi because of the Internet Transaction Act, pwede na yung DTI, pwede na rin ng NTC. Yun yung mga nag-a-administer ng mga... Pero yung executory ng paghuli. Ayun, hindi ko alam. Kasi I don't know kung meron ng IRR, di ba, yung implementing rules and regulation, itong ITA, kasi it's fairly new. Ayan, meron na. Fully effective lang noong June 20 Bagong-bago. Bagong-bago So baka wala pa yung IRR. But definitely ang ninename niyan is the NTC and DTI or DICT ang I see. Pero sa tingin ko ang ngipin nasa law enforcement Law pa rin. enforcement pa rin yan. Police pa rin yan. Police pa rin, NBI pa rin yan. NBI pa Okay. rin yan. At saka kung marami na siyang nabiktima, Ito pala, meron na ako. large Bilisan scale. nila ako May 24, 2024. DTI nga ang government agency who will implement the Internet Transaction. Ngayon, pag crypto, I would think also na it's also the mandate of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Correct. But then again, they can file cases, but the executory of that thing Yun ang mahirap still, na, diba? Kahit, yun ang actually maganda yan. Kasi, kunyari, kahit nanalo ka na, paano mo ma-execute to? Kung saan mo, ang yung pera ay... Saan mo kukubrahin? Lumulutang sa internet ang yung pera. Diba? Ang maganda naman sa crypto is that it's, ito technical na to, it's blockchain. Dapat, kung totoong crypto yan, ma-trace mo kung nasaan na yung kung totoong crypto siya. Kung crypto-cryptuhan, hanapin nyo si Superman. Alam niya kung nasan yung crypto. Diba? May app usually yan, diba, na itong magkano na. But usually kasi pag crypto, diba, kung if you suffer loss, investment mo yan diba? Okay. Kung ikaw yung natalo sa crypto at legit yung crypto, talo ka lang kasi investment yan Well, okay. So, DTI, NBI, police, yan ang mga PSP. pwede mong hingan ng tulong. Okay, si Ange Tang Angono Rizal. Magandang gabi sa iyo, Ange. Good evening. Si Mari ito at si Attorney PG. Hello po. Good evening po. Hi, Ange. Hi. Anong problema ni Ange? Hello, good evening po, Attorney PG. Hi. Yes. Hello po. Oo. Konting backstory lang po. Bali, ngayon po, present time, solo parent po ako Okay. of 2. Okay. Bale, dati po, medyo early po ako nagka-anak. Pero nasa legal age na. Yun nga lang, nung kung nagka-baby ako, ang alam ko since birth is legitimate ako Okay. na anak. So hindi sa anak mo ang tanong, sa'yo. Sa akin po. Okay, Opo. sige, go ahead. So, yun nga po, knowing ko is legitimate ako since birth. So, yun yung gamit ko na hanggang sa nakapag-work ako. Yun po. Tapos, nung nag-try ako mag-abroad, tapos kukuha ko ng passport, dun ko lang po nalaman na illegitimate pala ako.
Okay. Paano mo Parang hindi nalaman na illegitimate ka at kaninong apelido ba yung gamit mo? Yung ginagamit ko po since birth is kay Papa. Okay. Pero nung kumuha po, and then yun din po ginagamit ko sa school, everything. Okay. Hanggang sa nung kukuha po ko ng passport, dun po in-explain sa akin ng DFA na illegitimate na ako, na hindi dapat yun yung ginagamit ko, ganyan-ganyan. So, kumuha pa rin po ako ng passport kahit na illegitimate ako. Nagamit sa passport ko yung illegitimate name ko. Pero di ba, attorney, tanong lang ha, kahit naman illegitimate ka, pwede mo naman gamitin yung apelido ng tatay niya. Pwede mo naman gamitin ang apelido ng tatay mo as long as, kunyari, acknowledge or talagang you're an acknowledged child even though you're illegitimate. Now, you can use the family name of your father even though kunyari, hindi sila kasal or kung ano man yung circumstances of your birth that which made you illegitimate. But, ang naiintindihan ko yung problema niya kasi pag ikaw'y pinanganak, di ba? So, ano yan? Birth certificate. Yes. Tapos doon, naalalagay mo, ang nanay mo lang ang nakalagay doon kasi hindi naman malalagay yung na she's married. But usually, sa likod noon, may acknowledgement na kung acknowledge ka, pumipirma yung father. Nakapirma ba ang papa mo? Hindi po. Sa birth certificate. Doon po yung name niya, tapos acknowledgement, wala po siyang pirma. Okay. Pero, ginagamit mo yung apelido ng tatay mo, tama? Kasi yun yung nasa birth certificate mo, tama? Ganito po yun. Medyo magulo po kasi sa probinsya po namin. Parang every enrollment na hinihingihan ako ng birth certificate, wala po akong napapakita note. Parang to follow lang yung palagi. Hanggang sa na-enroll ka na't lahat nangyayari ngayon. So nakakuha ka ba ng PSA na birth certificate? Malamang sa PSA mo ang nakalagay ay ang last name mo ay ang last name ng nanay mo. Yes po, tama po. Kasi ang pag ikaw ay illegitimate child at kunyari kung acknowledge nga yan, usually ang ginagawa ngayon, kung pipirma na rin yung tatay mo sa likod, ang nilalagay na apelido na dun sa yung sa tatay na. Pero sa kanya, hindi. Hindi. So, yung problema, wala rin magagawa rin naman ang DFA dyan. Kasi the DFA really follows the birth certificate. Correct. So, anong problema mo? Anong nangyaring problema because of that? Ayun po. Sige. Opo. Bali, yun nga po, nakikita ko na itong problema niya. Ano yan? Nakapag-upload po ako na illegitimate ako. Hindi ko siya inisip na ganun ka-importante before until, yun nga po, nagle-level up na yung mga requirements as years go by. Hanggang sa nakikita na nila na yung ID ko before is legitimate, tapos yung magiging ID ko sa mga sumunod na taon is illegitimate. So, hindi ko siya actually, sorry Ansha, hindi naman yung illegitimate or legitimate yung tanong mo doon, yung apelido mo lang, nag-iba. At saka, parang, your name is not illegitimate. Yes, that's correct. I don't want you to carry... Mali yung term eh. I don't want you to carry that parang negative about your name. Yes, parang lang, your name is your name. Your name is your mother's surname. Okay. So, hindi yun illegitimate. That's your legitimate name, meaning that's your name. Ang ano lang is that, kung ang problema mo ay magkaiba yung birth certificate mo or some of your documents to your other documents, kung sa mga ibang mga nagsasubmit ka nun, it's just a matter of you actually, kung simple lang naman yun, is an affidavit of same name. Ibig sabihin, one and the same person. One and the same person. Yes. Oo, gagawa ka lang nun. Meron ka nun. Meron po, sinadyasan ako ng ganyan since nagkaroon na po ako ng ganyang problema. Okay. Kaso, ang naging problema ko ngayon is nadala nung at ko yung problema na yun. Kasi since nga po nung pinanganak ko sila, knowing na... ang ginamit niyang apelido sa mga anak niya ay yung kanyang... Hindi, teka muna. Bakit ginamit mo yung apelido ng mo? Niya. Wala ba silang tatay? Oo nga. Pero hindi single po mother siya, di ba yun ang una niyang... Sabi ko na nga ba, single mother siya. Okay, yun sige. Ang una niyang, yun ang kanyang backstory. O nga pala, okay. Kung single mother siya, natangay yung apelido nga niya. Which, nung time ng single mother siya, ang ginagamit niyang apelido ay yung dun sa tatay niya. Okay, sa paano naman yung sa mga anak niya?
Sa mga anak niya, ang nalagay niyang apelyido, kasi ang nilagay niyang pangalan doon sa birth certificate, syempre pag ikay ng anak. 'Di ba? Parang tatanungin lang naman sa'yo ng nurse ang pangalan nyo, ganyan sa talaga. At saka hindi alam niya talaga yun ang pilido niya. Kaya nga, yun naman ang ilalagay ng nurse o ng hospital. Ang hospital kasi nagsasubmit sa birth certificate. Pwede ba niyang palitan sa birth certificate mismo ng anak niya para hindi na magkaroon ng problema? Yes. Yun Yun. po talaga. Pwede mo palitan. Correct na lang niya. Correct mo na lang. Saan siya pupunta pag correction? Pero pag correction ng surname, medyo maganda yan. Kasi ang correction ng surname usually requires court action. May korte na yan. Pero para ma-correct yan, hindi ka naman siguro sisingilin ng mahal dyan kasi correction lang yan. Correction lang naman yan. Simple yan. Unfortunately talaga, kasi pag first name, admin na lang yun pag first name. Pero such as surname, birth date. Now, I have a question. Para sa iyo ito, Ange, ha? Tanong to para sa iyo, ha, Ange. Makinig kang maigi, ha? Tanong lang, since magfa-file na rin siya sa korte ng... ayusin mo na rin yung sayo? Pati yung kanya. Ayusin mo na rin yung sayo. Lahat na sayo sa mga anak mo, sabihin yung senaryo, kasi makikita ang prueba, birth certificate. Sandali lang yan, Ange. Mabilis lang yan. Total, natiis mo na yan ng matagal na panahon. Ano man naman yung konting paghihintay. Correct. Para maayos mo yan para sa mga anak mo. Para hindi na rin danasin ng mga anak mo pag sila'y lumaki yung problema mo ngayon. Correct. Pero court yan talaga, korte na yan kasi apelido. Medyo yan. Kasi yun. Sorry po. Go ahead. Clarify ko lang po. Bali, nung time po na yun, since okay pa naman po kami nung biological na father nila, nung ex-partner ko po, bali, okay naman yung pangalan, nakapirma yung tatay nila doon. Wala po kong issue doon. Kaya lang yung middle name na yung nangyari. Na carry nila. Opo, hindi po siya surname. Mas madali pala pag middle initial. Pag middle initial, baka pwedeng hindi na court action. Hindi na court action. Ang lang naman ng korte ay surname. Pero kung middle initial lang naman yan, pumunta ka na lang sa civil register. Admin na lang yon. Mas madali yon. Mas magandang for example, news yun. Even though if she's a single mother, pero acknowledged children pa naman pala sila nung tatay nung mga anak mo, then of course they can carry the surname of their father. No? If it's only your middle initial, then initial lang yung middle name lang naman pala then just go to the Mas madali yun, Ange. Mas madali yun. Hindi na kailangan ng court order yun. Kasi middle initial. So punta ka lang sa akala ko yun din. Akala ko kasi they're also carrying your maiden. Sorry po. Ang sinasabi lang niya, yung middle surname, yun sa kanya. Anyway, go to civil registrar's office kung saan sila pinanganak. Explain mo yung problema mo, admin malamang yan. Gets mo na, Ange? Opo, gets ko na po. And yung sinasuggest niyo po na ayusin yung sa akin, medyo hindi na po siya carry kasi, ayun nga po, wala na rin po si Papa, namatay na po siya last year. Saka siguro, sanay na siya so kaya yun na yun. Yun na, okay na po ako. Parang hindi na rin masyadong complicated. Correct. Sige. Okay. Thank you, Ange. Opo. Thank you po. Bye. Sige, ito naman si Andrea, 25 years old ng Laguna. Nag-post po ako ng opinion tungkol sa isang local politician at ngayon tinatakot ako, nakakasuhan daw ako ng libelo. Protected po ba ako ng freedom of speech kung totoo naman ang post ko? Ay, magandang tanong yan. Politician! Una sagutin ko muna to. Protected ka. Kasi ang libel against politicians or public figures, mahirap patunayan. Kasi you have to prove actual malice. That's a concept. Anong actual malice? Yun, anong actual malice? Actual malice is stating something against a person knowing that it is a lie and you still said it. Without disregarding the truth, kumbaga. Alam mong kasinungalingan na sinasabi mo, pero sinabi mo pa rin. Pero ang tanong ko ganito, lalo na sa mga politicians. Kasi mga politicians... The defendant made the false statement, alam niyang mali. And then still, wala akong pakialam. Sabihin ko pa, alam kong mali. Okay, ganito lang yan, attorney. Sa kanya totoo Hindi, totoo nga . Ito ang tanong ko. Kung totoo, okay yon.
Kasi politician siya eh. Dapat alam mo na minsan may babatikos talaga sa'yo no matter what. Ano ngayon ang nagiging distinction, attorney? Kasi like ngayon, let's face it, ang daming komento ng bawat isang Pilipino. Lahat yan. Sabi niya, ay, si ganito. O tayo nga mismo, nagkokomento, di ba? Naririnig natin kasi dun sa mga actual na nagsasabi at nagbibigay ng salaysay sa Senado, sa Kongreso. Paano ngayon madidistinguish na hindi ito libelo? Yung sinabi mo, pag ito ay with actual malice ang kailangan. pero sasabihin naman ng mga politician, bakit? Na-prove na ba na guilty ako? Hindi, ang actual malice is yung nasa kaisipan nung nagsabi. Okay. Kasi 'di ba, yung alam mong hindi totoo. Kung narinig ko ikaw, public figure yan nabasa mo sa dyaryo or nabasa mo may nagsabi, Kahit na-allege pa lang. At saka isa yan sa mga ways of keeping our politicians honest. Correct. Kasi yan ay may tawag dyan, the safety valve theory ng pagka may freedom of expression. Ang mga tao, pag ikaw ay public figure, malaya kayong batikusin yan. Huwag lang kayong maging masyadong malisyoso na alam mo namang hindi totoo. Example. Tayo mga mamamayan, okay, pag tayo may naririnig sa balita or sa na nakikinig ng radyo at merong nagko-komento, kaya sabi, etong si ganito nagnakaw. O yung isang complainant, 'di ba, or nagrereklamo. Politician yung sinasabi na nagnanakaw. Ikaw narinig mo, tapos magpo-post ka sa social media. Ito pa lang si ganyan, ako napakasama nagnakaw. Sabi ni ganyan. Hindi yan libel. Hindi yan libel. Kasi hindi mo naman alam kung totoo o hindi Nakarinig mo yun Kasi kasama yun Ngayon, kung alam mo, ikaw may personal knowledge ka na alam mong hindi siya nagnanakaw, then, and yet you still said, oo, magnanakaw yan. Doon ang actual malice. Pero who among the public naman knows the truth or not, di ba? Exactly. Parang it's very thin line. I cannot distinguish But tandaan mo, if you are commenting against a public official, mahihirapan ng any public official to file libel against the public. Ang tanong dyan is, yung politician daw, tinatakot siya. Ikaw ang pwede magkaso sa politician. Yan, oo. So, either harassment, grave threats. Diba? Depende kung ano yung sinasabi sa'yo. Pwedeng threats, grave threats. Oo. Baliktarin mo naman siya. Ikaw ngayon na sabi niya, tinatakot niya ako porque sinasabi ko ganyan totoo naman yung ganyan di ba? So grave threats. Kung talagang tinakot siya na pakukulong kita, papatayin kita, tigilan mo yan. So pwede siyang mag-file ng grave threats. Pwede siyang magkaso. Pero kung libel against you, a sincere and honest, hindi naman honest, not necessarily honest, but commenting on public officials anywhere, is not liable. Okay, another question of course there is always a even us, 'di ba? Tayo na nagbo-broadcast, even broadcasters, journalists, minsan nalilibelo. Dahil nga minsan nagko-komento ka doon sa mga issues pertaining to government, pertaining to this, although lagi tayo nga minsan may alleged ganyan. Kahit ka minsan alleged yung mga politicians na talaga na mga kunwari balat sibuyas pa kayo, hello friend, di ba? Kaloka kayo friends. Syempre there madaming mga court cases kasi yan, di ba? Sometimes nananalo, sometimes natatalo, di ba? Di ba? Ang isang alam ko inaral ko nung ako'y nasa law school yung sino nga ba yun? Against Cory, yung sa ilalim ng kama. Si Beltran. Naalala ko yun. Na hindi daw siya nagtago sa ilalim ng sa iba siya nagtago. Ay, hindi, mali. Ano ba? hindi siya nagtago sa ilalim ng kama. Data. I think nung time na yun, parang na-convict si Beltran. Na-convict si Beltran. Kasi, alala ko, pinakita pa ni Cory yung kanyang kama. Na hindi ako nagtatago sa ilalim ng kama kasi hindi ako kasya. Kasi box bed siya, di ba? Yung diretsong ganon.
Ako, minsan I don't agree with that decision actually. Kasi parang, Ako din. malay ba naman niya na box bed ang kama mo? At saka hindi, ako lang hindi sa akin lang naman. Kasi syempre, broadcaster, newscaster. It's an expression, It diba? may be an expression. Nagtago yan sila. Hindi naman. Diba? It's an idiomatic expression. But again, of course, sumalangit nawa. Oo. Pareho silang sumalangit. Oo, correct. Anyway, sige, pag-usapan natin yan libel sa mga susunod na pagkakataon. Magandang pag-usapan yan. Dahil maraming opinion, suhestyon, mga Chinese. Huwag nyo nang pag-aksaya ng panahon na matatakot kayong ilalibel. Ang dami na ng, delata ng buong bansa na kulong. At take note, ang dami na nila. Pumipila na. At nanginginig na yung iba. Susunod na raw kayo. Baka nga sa eleksyon natin sa 2020. Magbabago yan. O baka 100 congressman bago. Matatanggal ang mga dapat mamatanggal. Madagdagan ng 100 congressman. Ay, nako. Anyway. Tingnan natin. Okay. Anyway, sa susunod na pagkakataon, pag-usapan ho natin ng libelo, ha? Kaya dyan lamang po kayo at patuloy na sumubaybay sa ating programa. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. At syempre, babatiin ko ulit ang aking number 1 mga fans, ang Papa Jimmy, ang Mama Training, at si Babe Castro. Okay? Maraming salamat po. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako inyong abogado de Campanilla, si Attorney PG. Ayan, mahalin po natin ang ating inang bayan. God bless you all. Bye. Bye.